What's up mga quiz, mga atis? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan. At yung araw, wala tayong papanooring video para gawa ng reaction. Pero magbibigay pa rin ako ng reaction at opinion ko regarding sa isang show na nag-premiere last night sa GMA Network. So tinutukoy ko yung The Voice Generations Philippines na spin-off ng The Voice mismo. So yun. So tatalakayin natin yung mga napanood natin sa The Voice Generation kagabi and tingnan natin kung ano yung mga cons o yung mga good and bad na nakita natin doon. So, before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nanonood ng mga videos ko dito sa channel ko. Sa mga channels ko, thank you very much and I hope sana tuloy-tuloy. More viewers pa sana para naman ma-encourage pa ako to do more at galingan ko pa yung pag-react ko and pagbibigay ko ng opinion. Now, let's go back to sa pag-uusapan natin. So, last night nga, nag-premiere talaga yung The Voice Generations Philippines na kauna-unahan sa Asia at kauna-unahan sa Pilipinas. Naabot ko pa yung expectation ko regarding this. To be honest with you, lumampas sa expectation ko lahat ng nakita ko sa The Voice Generation Philippines. And to be honest with you, nanonood ako sa YouTube. Medyo mahina kasi yung signal ng GMA dito sa amin. So I decided to watch it on YouTube and very happy na okay yung signal ng Globe. I should say Smart. Kaya napanood ko naman ng maayos yung telecast ng The Voice Generation. So, unang-una gusto ko munang bigyan ng isang masigapong palagpakan yung mga coaches kahapon because ang galing yung opening number nila. It was really good. Talagang hindi matatawaran yung galing ng apat na coaches na to na sina Julian San Jose, Billy Crawford, Chito Miranda at Estelle ng SBA 19. Ang galing, sobrang as in walang itatapon sa kanila. Even though meron ako nakitang medyo nag-struggle on the part of Chito kasi alam naman natin yung kantang yon, yung Don't Stop ng kanta ng Queen, medyo mataas yung tono niya. So si Chito naman kasi hindi siya kilalang mataas ang boses dahil nasa banda siya. So hindi naman ako masyadong na-disappoint doon nung nag-struggle si Chito because siya yung second na kumanta after kay Julian. So siya yung second na kumanta. So medyo nag-struggle siya pero yung second time na siya na yung nag-solo, kahit pa ba na gawa niya ng paraan para hindi siya yung mahirapan sa pagkanta. So again, everything was very good. It was done tastefully. It was done parang concert yung dating nung opening nila. Parang galing sa isang international show yung opening number ng apat. Wala nagpatalo. Even though alam natin magagaling silang singers, wala yung nagsapawan, walang na ito ako ganito, hindi, wala. Lahat they're sharing their best and nakitang-kita ko naman na si Stell yung pinaka paboritong coaches dito na nag-perform kagabi and dahil nga nagpalakpakan, pinakita pa nga ng cameraman yung mga fans ng si Stell na yun ng kanta. So tulad ng sinabi ko noon, siya yung manghihila ng mga Gen Z para manatito sa The Voice Generation Philippines. Now, pag-usapan naman natin yung after nung opening number, yung mga good and bad. So sa bad, huhulihin natin yan. Ang good, okay, sa yung unang-una na yan, nasabi ko na yung opening, it was very good. Ang galing. Second, host. Ang galing ni Ting Dong. So it only shows na talagang veterano na siyang host and he's better than Alden. Na we know na si Alden ay kakumpisa lang mag-host ng mga shows sa GMA. So Ding Dong gave us a wonderful performance as a host and hindi siya naging OA, hindi rin man siya naging yung low bat, di ba?
he gave what is should be doon sa show. Ang galing. Talagang wala akong masasabing masama or wala akong mapipinta sa performance ni Ding Dong. He is really siya yung talagang pinakamagaling na host sa how could say sa GMA, diba? Napunta naman tayo sa mga coaches. Sa coaches, wala rin akong masasabing masama, wala akong mapipintas. They are really good. Nagkaroon ng konting sapawan. Well, I don't know kung ano yung kung masatawag ko kung sapawan. Pero parang ganun yung kapag lalo na yung turn nyo na magsalita. So napansin ko si Stel, medyo dalang beses atang nangyari yun na medyo magsasalita isang judge pero nagala siyang ng salita. So it's okay. Para sa akin, it's okay naman yung nangyari yun because he's new sa ganitong klaseng show as a coach, as a judge. So first time na niya. So we can give that excuse to him. So kasi mas how you call it, mas kamay niya yung pagiging performer kaysa coach. So, it's okay lang para sa akin, it's okay lang yung gano'n. Yun, nagkaroon ng konting sapawan sa pagbili ng comment. So, aside from that, wala naman ako nakitang masama. Wala naman ako nakitang mabangit sa kanila. Actually, everyone is masayahin. They are enjoying in giving their comments. They are enjoying. As in, parang, I don't know, kung ginawa ng management ng GMA na pagbandingin itong apat para pagdating sa yung time na magsasama-sama na sila relax na sila sa isa. Kasi bisa napansin ko, parang relax sila sa isa't isa. Even though si Chito hindi masyadong nakapagsalita masyado. Because nga, ang dadaldal nung si Nabili saka si Stel. Si Jody medyo ganun din. Hindi masyado madaldal. Pero mas marami siyang pagkakataon na nagsasalita siya. So, yun. When it comes to choices naman nila ng mga contestant, everyone got their contestant each. So, yung unang contestant lang yung nakaroon ng 4 na turn. The rest, tig-isa. And meron siyang contestant na hindi na nakaroon ng turn. Hindi inikutan. Diba? So, yun. So, everyone, wala. I can say, they are really enjoying naman. They really enjoying. Now, pagdating naman sa contestant, yung 5, I can say na 4 doon did very well. And ito sa 4 na napili, ang pinaka-paborito ko yung mag-ina because ang galing ng performance nila, nag-harmonize sila sa boses nila. I also like the last one, yung napunta kay Chito. Even though medyo mayroon ako narinig na hindi okay to sa performance nila. Pero yung charisma nila and saka yung taas ng energy nila, hindi napansin yung konting problema to sa performance nila. And napaangat palalo yung performance nila doon. So, yun. The first one, I don't know bakit 4 yung umikot doon sa first one compared to sa second one, yung mag-ina. Hindi ko masyado nagustuhan yung performance nila. Walang harmony doon sa performance nila. Yeah, they are really good, magaling. Pero like nung sinabi ni Billy, may isang nag-struggle doon sa grupo na yon. Yan. And sadly yung mag-ama, they unfortunately hindi sila inikutan and well, we know the performance is not pang contest. Nung kumanta ni tatay, I already said, no, wala nang chance to. Then nung sunod to ng anak, mas lalo, hindi ganun, yung boses nila wasn't really pang contest ang boses. So I agree to sa 4 na coaches na hindi umigot because yun nga, the performance wasn't really that good nga. So yun. So everyone is nakapasa naman and so far so good, magaling. And pagdating naman sa stage and everything, the stage was
sobrang ganda. Nung picture pa lamang nakikita ko to, or video, di ba nagawan ko ng reaction video yung stage review nila, naganda na ako because lively yung stage, malawak, maliwanag, masaya, as in maganda yung atmosphere. Tapos nung sa show na mismo, ang ganda nung lumabas, ang ganda yung parang good vibes talaga yung stage, and nabigyan ng buhay. And doon ko nakita na makaiba yung The Voice generation sa Battle of the Judges. And dito ko masasabi talagang medyo boring yung Battle of the Judges, diba, compared sa The Voice. The Voice talagang galing. Plus nagustuhan ko rin yung backstage o yung holding room ng mga contestant. Ang gawa, maayos, hindi siya yung basta parang ginawa lang ng kwarto for them. Maayos yung kwarto nila, and ang ganda. At kung titignan mo talaga, akala mo pang international yung The Voice generation. Hindi siya pipidjogin, tingnan, hindi siya yung tinipid. Talagang binigay lahat yung from the lighting, from the colors, from the lawak ng stage, tapos yung extra na room for the contestant, ang galing, maganda. And even yung part ng in-room rin na kung saan pinapanood ng mga family or friends ng mga contestant, ayos din. So wala akong makitang pangit, wala akong makitang boring on the stage. Napunta naman tayo sa bad things na nakita ko. Unang-una, ang bad thing na nakita ko ay yung camera. Unfortunately, kahit maganda yung lahat, medyo may problema tayo sa camera. And I heard, ang director daw ng The Voice generation ay si Mr. Johnny Manahan. So, nagkaroon ako ng idea kung bakit yung camera angles. So, nadala niya yung styling niya doon sa ASAP, doon sa The Voice generation. But nonetheless, kahit nakaroon ng konting problema sa angle, nadala ng stage, nadala ng mga host, nadala ng performance ng mga contestant, nadala ng mga coaches. So, parang napawali-wala yung problema sa camera angle. Then, yung second problema, parang wala siyang theme song compared to sa The Voice na ini-stage ng ABS-CBN. So wala siyang sariling theme song na magiging familiar sa mga manonood. So aside from that, wala naman ako masasabing pangit sa pag-telecast ng The Voice. And I hope sana itong napanood natin do sa The Voice generation will continue until the next episodes, hanggang sa final episode, diba? So from that, congratulations sa GMA Network. Congratulations kay Direk Johnny Manahan. Kung totoo yung nakuha kong balita na siya yung director. Tapos congratulations kay Ding Dong, and congratulations sa mga contestant, and congratulations sa mga coaches, and lastly, congratulations sa ating mga nanood because we supported this series, this show. And I think number one yung hashtag ng The Voice generation sa Twitter. And I don't know, kanina umaga nung chinek ko, nasa number one pa rin siya. So yun, so congratulations, and we deserve a round of applause dito, diba? Because we supported something na maganda. Marami ako nababasang negative comments dun nung nanood ako ng live streaming ng The Voice generation. Nonetheless, hayaan natin yung mga bashers na yun. Those bashers ay nainggit, diba? Na parang feeling nila nawala sa kanila yung franchise ng The Voice, diba? So hayaan lang natin nila, that is their life, that is their opinion. Pero if you're enjoying at gusto nyo supportan yung The Voice Generation Philippines, keep on supporting, keep on watching, keep on talagang tutok lang, diba? Yun naman kailangan para maging successful yung show, diba? So yun, so again, congrats to GMA, and
nakabawi kayo dito sa The Voice Generation, nakabawi kayo dito sa medyo bad image ng Battle of the Judges na isa ring spin-off ng Got Talent franchise. So yun. So looking forward for the second episode, and mas enjoy pa, mas lalo bang mas maganda, di ba? So there you go. So kayo mga atis, sang-ayon pa kayo sa mga opinion at reaction ko to sa napanood kong premiere telecast ng The Voice Generation Philippines. Kung sang-ayon man kayo, mag-comment kayo dito. Kung hindi sang-ayon kayo, or not necessary na basher kayo, mag-comment kayo dito sa baba, and babasahin ko lang ng mga comments nyo at susubukan ko mag-reply sa mga comments nyo, diba? So there you go. So maraming salamat. Have a nice day, and before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. The Alan Ski Show, ang pinagtalaan channel, The Batlang People Present, probably from the vlogs, probably from the TV. Sorry, mga channel yan. So, lagi ko busy sa paggawa ng mga reaction video. So, yun. So, thank you very much. Have a nice day, and bye-bye.